Kabanata 4201. Si Xiaolong ay may simpleng pag-iisip. Para sa kanya, si Jiang Chen at Big Yellow Dog ay matagal nang naging pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang pinakamalapit na tao. Big Yellow Dog ay namamatay na ngayon. Kung siya ay makapag-ambag kay Xiaolong, magiging napakasaya kung mayroon siyang bahagi ng kanyang lakas. Itinuro ni Xiaolong na parang espada at nilaslas ang kanyang palso, lumikha ng peklat, bumulwak ang dugo mula sa sugat at pagkatapos ay sa bibig ng malaking dilaw na aso. Ang walang kamatayang dugo ay tumulo sa bibig ng malaking dilaw na aso, at ang hininga ng buhay ng malaking dilaw ay naging lubhang malakas, ang labas ng katawan ay natatakpan ng gintong halo. Si Xiaolong ay hindi maramo sa dugo at patuloy itong ipinakain sa bibig ng malaking dilaw na aso. Roar! Ang gintong halo sa labas ng ibabaw ng katawan ng malaking dilaw na aso ay naging mas matindi, direktang bumubuo ng isang malaking ginintoang kakon. Ang malaking dilaw na aso, na orihinal na nasa mahimbing na pagtulog, ay dahan-daang nagmulat ng mga mata sa sandaling ito. Buksan ang iyong mga mata. Tingnan mo, gising na si Dahuang. Gulat na sabi ni Muyibay. Napakalakas ng linya ng dugo. Ang walang kamatayang dugo ay napakalikot na kaya nitong buhayin ang mga patay. Ang mga mata ni Jiang Chen ay kumikinang ng maliwanag. Ang walang kamatayang katawan ni Xiaolong ay nangingibabaw sa sukdulan. Hanggat ang gayong banal na katawan ay hindi namamatay sa proseso ng paglago, tiyak na magiging isang ang Panginoon ng isang panig ay nangingibabaw sa mundo. Tama na, munting dragon, tumigil ka na. Sabi ni Jiang Chen. Marami na ang dugong naihatid ng maliit na dragon. Kahit na ang walang kamatayang katawan ay hindi makayanin ang ganoong pagkonsumo. Kung ito ay patuloy na mauubos, malamang na masira ang pinagmulan ng maliit na dragon, mayroong ilang pagkalugi na higit sa mga natamo. Okay. Inalis ni Xiaolong ang braso niya at nakitang nagising ang malaking dilaw na aso. Puno ng saya ang mukha ng maliit na lalaki. Sa muling pagtingin kay Xiaolong, ang pinsala sa kanyang palso ay mabilis na nakabawi sa bilis na nakikita ng mata, na nag-iwan ng kahit isang bakas ng peklat. Ang maalamat na immortal na katawan ay talagang nangingibabaw. Si Muyibay ay hindi mapakali sa kanyang puso. Anong uri ng mga tao ang ilang mga tao na nakilala ng kanyang kapatid na babae sa domain ng bagyo? It's not in vain that Mr. Dog loves you so much. Panipi. Puno ng ginhawa ang mukha ni Dawang aso. Dawang, ano ang nararamdaman mo? Panipi. Nag-aalalang tanong ni Jiang Chen. Ang malaking dilaw na aso sa sandaling ito ay napakahina pa rin. Bagamat walang seryosong banta sa kanyang buhay, mukhang nasa dulo pa rin siya ng kanyang buhay. Ang aking kaluluwa ay napinsala ng husto, at ang pinanggalingan nito ay nasa patay na kalagayan. Kahit na ito ay walang kamatayang dugo, at hindi nagising ang aking tunay na pagkatao. Kung nais kong ganap na gumaling, kailangan ko ng ibang paraan. Ang malaking dilaw na aso ay umiling. Hindi na siya nag-aalala sa kanyang buhay ngayon, ngunit siya ay halos isang taong may kapansanan. Siya ay halos walang malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung gusto niyang ganap na gumaling, kailangan niyang magising mula sa mga patay. Origin, hindi ito madaling gawain. Ano ang dapat nating gawin? Inalis ni Xiaolong ang pagkagulat sa kanyang mukha at muling nag-alala. May alam akong kayamanan na makakatulong sa pagbawi ni Rhubarb. Sabi ni Muyibay. Ano? Sabay na sabi ni Jiang Chen at Xiaolong. Rebirth. Sabi ni Muyibay. Alam ko na ang ganitong uri ng kayamanan ay isang uri ng essence energy na ipinanganak sa pagitan ng langit at lupa, na naging laway. Ito ay napakabihirang. Natatakot ako na ito ay matatagpuan lamang sa high-end na mundo sa tuktok ng sansinukob, tulad ng Eternal World. Ito ay maisilang at may mahiwagang epekto ng buhay sa patay at panganganak ng mga buto, kaya tinatawag itong regeneration saliva. Kapag binanggit mo ang regeneration saliva, alam mo ba kung saan ang kayamanang ito umiiral? Tumingin si Jiang Chen kay Muyibay. Kung talagang mahahanap niya ang muling nabuong laway, hindi lang niya ganap na maibabalik ang rhubarb, ngunit gagawin din niya ang rhubarb na sumailalim sa isang hindi pa nagagawang pagbabago. Oo, mayroong muling nabuong laway sa Yulang City. Gayunpaman, kung nais mong makuha ito, ang muling pagbuo ng laway ay hindi isang madaling gawain. Sumimangot si Muyibay. Kuya, itigil mo na ang pagiging mapagpanggap at sabihin mo sa akin ang iyong ideya.
Mapilit na sabi ni Xiaolong. Itatago ko ang aking aura ng tao at ilalabas ang tunay na aura ng dragon, upang isipin ng mga tao sa Yulang City na ako ay isang labi ng Eternal Dragon Clan. Kahit na ang Panginoon ng lungsod ng Yulang City ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na hinala. Jiang. Daan ni Chen. Tama ang guro. Ang tunay na aura ng dragon sa iyo ay napakadalisay at mayaman. Bukod dito, ang Cosmic Dragon Clan ay napakataas doon na tanging ang pinaka-high-end na Eternal World Center ang maaaring umiral. Sa maliit na Chiksha Star Realm, doon hindi magiging Cosmic Dragon Clan. Lumilitaw ka bilang isang bihirang Cosmic Dragon, at ang mga duwende ay hindi nangangahas na pabayaan ka. Kahit na ang Panginoon ng Yulang City ay ituturing ka bilang isang panauhin na maginhawa. Sabi ni Muyibay, kung ang iba ay nagsasabi ng ganitong uri. Tiyak na manunuya siya, at itatago ang aura ng tao. Napakadaling itago ng aura ng tao. Ang pagtatago nito sa harap ng isang master ng ikapitong langit ng Star Master ay isang napakahirap na bagay sa sarili nito. Ngunit nang sabihin ni Jiang Chen ang mga salitang ito, hindi siya pinagdudahan ni Muyibay, at naniwala pa siya sa kanya. Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Jiang Chen kaya hindi niya ito mailalarawan bilang makapangyarihan sa lahat. Pass. Higit sa lahat, magagawa ni Jiang Chen ang pagbabagong anyo ng dragon, at ang kanyang makapangyarihang tunay na aura ng dragon ay sapat na upang patunayan ang kanyang marangal na pagkakakilanlan bilang isang dragon. Kapag lumitaw ang Cosmic Dragon sa Chiksha Star Realm, walang sinuman ang manggahas na pabayaan ito, kahit na ang Cosmic Dragon ay may ang Panginoon ay tinanggihan, ngunit ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, at ito ay hindi isang bagay na isang Chiksha Star Realm ay kayang masaktan. Gusto ko ring pumunta. Hinawakan ni Xiaolong ang braso ni Jiang Chen. Hindi ka makakapunta, at kahit si Yibay ay hindi makakapunta. Ako mismo ang dapat kumilos sa bagay na ito. Tinapik ni Jiang Chen ang ulo ng maliit na lalaki. Xiaolong, kayang itago ng kuya mo ang aura ng sangkatauhan at takpan ito ng aura ng tunay na dragon. Hindi natin kaya. Wala tayong kakayahang baguhin ang orihinal na aura. Pagdating namin sa Yulang City, pasukin mo na ang City Lord's Palace. Natatakot ako na hindi pa tayo nakakarating sa Yulang City. Ang tarangkahan ng Ling Cheng ay pinugutan ng ulo ng mga amo ng mga duwende. Panipi. Sinabi ni Muyibay na bagamat gusto niyang tulungan ang malaking dilaw na aso na makahanap ng bagong buhay, talagang hindi niya ito magagawa. Kung hindi niya ito gagawin ng maayos, ito ay makakasira sa sarili. Hindi lamang niya magagawa, tulungan si Jiang Chen, kahit na hindi niya ito magagawa. Magsasayang din siya ng oras at magiging pabigat kay Jiang Chen. Okay. Kinagat ni Xiaolong ang kanyang mga labi, na may bakas ng pagkabigo sa kanyang mukha, ngunit alam na alam ni Xiaolong na tama sina Jiang Chen at Muyibay. Kapag pumunta sila sa Yulang City, walang sinuman maliban kay Jiang Chen ang makakasunod sa kanila. Help is isang pasanin tulad ng sa nakaraan. Kailan maghahanda ang guro na umalis? Tanong ni Muyibay. Walang karagdagang pagkaantala, umalis na tayo kaagad. Ikaw at ang kataas-taasang prinsipe ng korona ay dahan-dahan munang mag-iimbestiga sa usapin ng mga especially iyan ng Imperial Capital. Sabi ni Jiang Chen. Sa kanyang puso, ang kaligtasan ng buong Imperial Capital ay hindi kasing ganda ng ang pagbawi ng kanyang kapatid. Teacher, huwag kang mag-alala, hindi kami kikilos ng walang ingat. Hihintayin namin ang pagbabalik ng guro upang pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon. Gayunpaman, kapag pupunta kami sa Yulang City, dapat ding mag-ingat ang guro. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng mga duwende. Kapag nalantad ang guro, magiging lubhang mapanganib. Mo. Yibay daw. Xiao Chenzie, sasama ako sa iyo. Sabi ng malaking dilaw na aso. Well, I originally planned to take you with me. Nagkataon lang na maaari kang magtanim sa Dragon Palace. Kapag nakuha ko na ang regeneration laway, maibibigay ko ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Jiang Chen, kailangan niyang isama mo ang malaking dilaw na aso. Oo, ang kabisera ng imperial ay hindi mapayapa ngayon. Higit na magaan ang pakiramdam ni Jiang Chen kung dadalhin niya ang malaking dilaw na aso. Anyway, nandito ang Buddha Palace at kayang protektahan ang malaking dilaw na aso na buo. Salamat, guro.
Ang itim na hari ay labis na nasasabik at lumuhod upang sambahin si Jiang Chen. Ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay nasa tuktok na ng ikatlong antas ng Star-Lord. Ang naunang ang mga prinsipyo ng Dao ay naubos na. Ngayon, ang pagkuha ng bagong prinsipyo ay malaking pakinabang sa Black King. Sa ganitong paraan, ang antas ng cultivation ng Black King ay maaaring i-promote sa ika-4 na antas ng Star-Lord sa isang kisap mata, at hindi rin ito magtatagal upang makapasok sa ika-5 antas ng Star-Lord. Sa katunayan, ang kasalukuyang cultivation level ng Black King ay nasa recovery stage pa lang. Ang kanyang peak cultivation level ay yung sa makapangyarihang Star King. Ngayong nasa kanya na ang tao ng Dragon Buddha, ang cultivation level ng Black King at ang recovery speed ay bumuti man lang 10 beses. Ang malaking dilaw na aso ay nasira dahil sa pinanggalingan nito, at pansamantalang nasa patay na estado, hindi na makagamit ng enerhiya. Gayunpaman, unti-unti niyang naiintindihan ang prinsipyong ito. Kapag nakuha na niya ang regenerative na laway upang malutas ang sarili niyang mga problema, ang malaking dilaw na aso ay mag-iipon ng maraming karanasan at magiging maunlad. Ang pagbagsak sa Star Master ay isang piraso ng cake. Nang buksan ng Dragon Palace ang ikatlong antas, naramdaman ni Jiang Chen Music ang isang bagay tungkol sa ika-4 na antas, tulad ng mayroon siyang isang tiyak na pakiramdam tungkol sa tao ng ikatlong antas noon. Naramdaman niya na ang ika-4 na antas ng Dragon Palace ay magkakaroon ng kanyang totoo damdamin. Ang inaabangan mo ay hindi na isang tuntuning walang silbi sa iyo. Ang kasalukuyang antas ng cultivation ko ay nasa ika-8 antas ng Tianyuan Realm. Kung gusto kong buksan ang ika-4 na antas ng Dragon Palace, natatakot ako na kailangan kong talagang ma-promote sa Star Master. Sana sa pagkakataong ito ay marami akong makukuha mula sa Yulang City at tulungan akong pagbutihin muli ang aking cultivation level. Lihim na nag-isip si Jiang Chen, at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Matapos tumawid sa kabundukan sa unahan, narating nila ang teritoryo ng mga duwende. Naging mas maingat din si Jiang Chen sa kanyang mga kilos. Ang mga tahimik na bundok ay biglang pumutok sa 3 alon, at pagkatapos ay lumipad ang 3 duwende mula sa ibaba, na hamarang sa dinadaanan ni Jiang Chen. Ang 3 duwende na ito ay mukhang napakatuso at may mahusay na paglilinang. Ang isa ay nasa ika-9 na antas ng Tianyuan Realm at dalawa ay nasa ika-8 antas ng Tianyuan Realm. Tiningnan nila si Jiang Chen na may masamang intensyon. Anong malakas na masamang espiritu? Malakas man siya o hindi, gusto kong dumaan dito at mag-iwan ng pera para mabili siya. Nag-usap ang 2 duwende, pagkatapos ay tumingin kay Jiang Chen na may dilat na mga mata, na parang nakakita ng multo. Sa wakas ay naunawaan na nila ang ibig sabihin ni Jiang Chen nang sabihin niyang nataman niya ang bakal. Na-snap. Hindi nag-abala na magsalita ng walang kaparirikan, sinampal siya ni Jiang Chen gamit ang kanyang backhand. Isang araw, ang mga duwende mula sa ika-9 na antas ng Origin Realm, nang walang anumang pagkakataon, ay agad na sumunod sa mga yapak ng kanilang mga kasama, at mas masahol pa, maging ang kanilang mga katawan ay nadurog. Sir, iligtas mo ang aking buhay. Ang ika-3 duwende ay lumuhod ng may kabog, nanginginig, at paulit-ulit na yumuko, walang bakas ng kaiabangan niya noon. Piruin mo, kahit ang ika-9 na antas ng Tianyuan Realm ay sinampal hanggang sa mamatay, at napakayabang niya. Paano ka magiging isang magnanakaw na may ganoong katapangan? Duwag ka. Umiling si Jiang Chen, lumakad at tinapakan siya hanggang sa mamatay, at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Masyadong malupit. Magkatulad silang lahat. Dapat ay mas mabait ka. Hindi napigilan ng malaking dilaw na aso na sinabi, at least pahirapan sila bago patayin. Mukhang napakaswerte nila na hindi sila nahulog sa kamay ng iyong kapatid na aso. Kung hindi, bago mamatay, kailangan kong maranasan ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi nakaimik si Jiang Chen. Talagang malas ang 3 duwende na ito. Akala nila orihinal na darating ang biktima sa kanilang pintuan. Kung tutuusin, sa lugar na ito, ang kanilang lakas ay maganda. Basta't hindi sila makakaharap ng mga mahihirap na problema o isang master-level master, lilito, sa pangkalahatan ay walang pagkakataon sa kanila.
Anuman ang pagkakamali, kahit na ito ay isang pagkakamali, hindi bababa sa maaari tayong umasa sa mga pakinabang sa kapaligiran dito at umasa sa mahusay na paraan ng pagtatago ng mga duwende upang mailigtas ang kanilang buhay. Nakakalungkot lang na hindi maganda ang simula at nakilala niya si Jiang Chen, isang tunay na hindi makatwiran na tao at ang ninuno ng bandidong mundo. Sa huli, maaari lamang siyang mamatay sa trahedya. Sa bilis ni Jiang Chen, hindi nagtagal bago makarating sa Yulang City. Ang lungsod ng Yulang ay kahanga-hanga at pambihira, may estatwa na nakaukit sa tarangkahan ng lungsod. Ang mga mata ni Jiang Chen ay puno ng masamang hangarin. Anak, ano pa ba ang nasa isip mo? Hindi maiwasang magtanong ng malaking dilaw na aso. Sa tingin mo, kahit nakarating na tayo sa Yulang City, gaano kahirap makuha ang regeneration laway mula sa mansyon ng City Lord? Nakangiting tanong ni Jiang Chen. Ang hirap kasing umakyat sa langit. Hindi kumbinsido ang malaking dilaw na aso. Ito nga ay isang bagay na kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Itinuturing ng Panginoon ng Yulang City ang muling isilang na laway bilang isang kayamanan at pinuprotektahan ang kanyang ari-arian bilang kagaya ng kanyang buhay, sa kanilang kasalukuyang lakas, nais nilang mapabilang sa mga duwende. Sa teritoryo, halos imposibleng agawin ang muling pagkabuhay na laway mula sa mga kamay ng isang walang katulad na Panginoon ng ikapitong langit. Maliban na lang kung may milagrong mangyayari. Kung gayon ngayon, madali na. Lalong lumakas ang ngiti ni Jiang Chen. Damn it, you set your sights on this young city lord. It's so sinister. I like it. Ang malaking dilaw na asong si Gigi ay ngumiti ng masama. Lagi siyang masaya kapag nagtatrabaho kasama si Jiang Chen. Tama, kung nasa panganib ang batang City Lord, kailangan niyang gumamit ng regeneration saliva para gumaling. Kahit ang pag-asa lang sa regeneration saliva ay hindi sapat. Kailangan niya rin akong tulungan siyang gumamit ng regeneration saliva para makagawa ng elixir para tuluyang mapatay ang mga ito, sunog. Magiging isang bagay ang lahat. Pagbabagong buhay makukuha mo ito sa iyong mga kamay. Sabi ni Jiang Chen. Gayunpaman, hindi mo ito magagawa sa iyong sarili. Kung gagawin mo ito sa iyong sarili, ikaw ay malantad. Tanong ng Big Yellow Dog. Siyempre hindi ako personal na kikilos. Black King, sa iyong cultivation, kailan ka ma-promote sa ika-4 na antas ng Star Lord? Tanong ni Jiang Chen. Magsumbong sa guro, ngayon na. Habang nagsasalita ang Black King, biglang nanginag ang kanyang momentum. Dahil sa tulong ng Tao Principle, masasabing isang bagong pagkakataon ang nagbukas para sa Black King, at ang cultivation level ng Black King ay agad na umabot sa ika-4 na level ng Star Panginoon. Tama na. Habol tayo. Malapit ka ng kumilos at papatayin si Yu Kunshen, dahil siya ay nagmamalasakit dito. Maging si Jiang Chen ay walang pakialam. Ito ang teritoryo ng mga duwende kung tutuusin. Gusto lang niyang mabuhay muli sa lalong madaling panahon. Lahat ng iba pa was irrelevant. Lahat ay para sa ultimate goal. Just be the center. Umalis ka sa daan, huwag kang hamarang sa kalsada. Isang medyo may edad na duwende na may isang Star Master mula sa unang antas ay humakbang pasulong at sinigawan ng Black King, napakayabang. Ang itim na hari ay nanatiling hindi kumikibo, ni hindi tumitingin sa duwende. Ganap na huwag pansinin ito. Tingnan mo ito. Hindi na nakatiis ang duwende, at agad na lumabas ang galit sa kanyang katawan. Saan ang lugar na ito? Ito ang teritoryo ng Yulang City, at may mga tao pa rin dito na naglakas loob na hamarang sa daan ng batang Panginoon ng lungsod. Masyadong nanliligaw ito kay kamatayan. Sabi ko umalis ka na dito, bingi ka ba? Sigaw ng duwende. Napag-isipan ko na at umalis na ako sa buhay ko. Mahinahon na sabi ng Black King. He crossed his arms across his chest, like an unparalleled killing god, with shining tiger eyes. Isang pangungusap ang halos mabaluktot sa galit ang mga ilong ng grupo ng mga tao sa tapat niya. Pagnanakaw ba ito? Ito ay malinaw na naghahanap ng gulo. Manatiling buhay, anong lakas ng tono, diretsyong tumawa si Yu Kun. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang may nang-ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Tanga ka ba? Kilala mo ba kung sino kami? Gaano kakatapang na hamarang sa daan ng Young Lord ng Yulang City? Ang isang tao ay nanunuya. Ganap na tinatrato ang itim na hari bilang isang tanga. Isang grupo ng mga tanga, ang Young City Master ay wala.
Dalubhasa ako sa pagpatay sa Young City Master. Ngumuso ang Black King, mas mayabang kaysa sa taong kaharap niya. Hindi ang Black King ay nagpapanggap na mayabang, ito ay dahil siya ay may kapital para maging mayabang. Hindi pa banggitin ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, ganap niyang durugan ang kalaban. Sa kanyang kaalaman lamang, ang mga minsang sumunod kay Longfuto sa walang hanggan mundo, maliliit na bagay lang ito sa harapan niya, hipon. Kaka. Ang mga kamao ng itim na hari ay kumislap, ang kanyang mga palad ay gumawa ng isang tunog ng pagklik, at ang mga kamao na may dalang itim na ilaw ay direktang tumangay. Kumuha ng inisyatiba. Bang bang bang. Patuloy ang hiyawan, ang bawat master ng bituin ay namatay ng malungkot. Wala sa mga Master Elf na ito sa Yulang City ang maaaring maging kalaban ng Black King, at walang sinuman ang makatiis sa suntok ng Black King. Sa ilalim ng Lord Third World, lahat ay binaril sa ulo ng isang suntok, nang walang pagbubukod. Sa isang kisap mata, isa na lang master ng 4th level ng Star-Lord ang naiwan sa kwarto. Grabeng nagbago ang mukha ng master, at talagang nanginginig siya nang tumingin siya sa Black King na parang bakal na tore sa tapat niya. Nakita na niya ang tyranny ng Black King. Bagamat nasa parehong level sila ng cultivation, ang gap sa pagitan nila ay maliwanag, metapora. Sa madaling salita, kung ano ang ginagawa ng Black King ngayon, hindi magagawa ng duwende na ito. Ikaw, sino ka? Nanginginig na tanong ng matandang duwende. Patayin mo ang mga tao mo. Walang pakialam na sabi ng Black King. Muli siyang sumuntok at nasa harap ng matandang duwende sa isang kisap mata. Malakas na sumigaw ang matandang duwende at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para labanan. Sa kakaibang mga kasanayan sa paggalaw ng kanyang elf clan at sa pang-apat na antas na cultivation ng kanyang Star Master, maaari siyang tumakas sa oras na ito at piliin na tumakas. Ngunit ang matandang duwende ay hindi makakatakas. Kung siya ay makatakas, si Yukun, ang batang Panginoon ng lungsod, ay mamamatay. Sa unang antas ng paglilinang ni Yukun Star-Lord, gaano man siya katalento, imposibleng makatakas mula sa itim na lalaking ito, nakakalason na kamay. Ang pagkakaiba sa lakas ay talagang napakalaki, isang mundo ng pagkakaiba, hindi sa parehong antas sa lahat. Napasigaw din ang matandang duwende. Naputol ang kalahati ng kanyang katawan sa suntok ng Black King, at duguan ang kanyang laman at dugo. Sa sobrang takot ng matandang duwende ay hindi siya makapaniwalang may ganoong kabangas na tao. Bago pa makakilos ang matandang duwende, lumapit ang Black King na may isa pang suntok, na tinutukan ang ulo ng matandang duwende. Masyadong mabilis ang suntok na ito, not to mention it was broken na tigilan si Yukun. Saglit niyang hindi naintindihan ang ibig sabihin nito, at naghinala siyang mali ang narinig ng kanyang mga tainga. Bilisan mo, o papatayin kita. Pagbabanta ni Black King. Okay, I'll summon you right now. Yukun said 2 good words in a row, but he was already cheering in his heart, as if he grabbed a life-saving straw. Natakot lang siya at nagsisisi na hindi siya nagpadala ng mensahe sa kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinayaan talaga siya ng itim na lalaki sa kanyang harapan na magkusa na ipatawag ang kanyang ama. Isa itong gintong pagkakataon. Dapat mong malaman na ang iyong ama ang pinakamataas na Panginoon ng ikapitong langit ng Star-Lord. Ang itim na lalaking ito ay hindi isang bagay na maaaring harapin. Normally, dapat iwasan ng lalaking ito ang kanyang ama. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit hayaan ang iyong sarili na magkusa na tumawag. Gayunpaman, hindi niya gaanong makontrol. Ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Hanggat dumating ang kanyang ama, siya ay ganap na maliligtas. Si Yukun ay masyadong tiwala sa kanyang ama. Naniniwala siya na hanggat ang kanyang ama ay naririto, lahat ay maliligtas. Ang itim na lalaking ito ay madakip lamang ng walang awa, at ang kanyang buhay ay maituturing na naligtas. Anuman ang layunin ng kabilang partido, walang ibang pagpipilian si Yukun. Nakita ko si Yukun na pinitik ang kanyang palad, naglabas ng isang asol na messenger anteng-anteng, at ibinuhos ang kanyang espiritual na pag-iisip dito. Ang anteng-anteng ay sumabog ng malakas at nawala sa isang asol na usok. Pinatawag ko ang aking ama, maaari bang huwag mo akong patayin? Tumingin si Yukun sa Black King. Okay, talaga. Siyempre totoo.
Isang panunuya ang kumawala sa sulok ng bibig ng Black King, at bigla siyang kumilos at hinampas ng palad niya si Yukon sa dibdib, na bulok ang buong katawan. Bumaba. Wow! Si Yukon ay bumulwak ng isang bibig ng dugo, at ang hininga ng kanyang buong tao ay nagsimulang maging ganap na tamad, at ang kanyang mga mata. Lord City Lord, napakalakas ng aura ng dugo. Sabi ng isang master mula sa ikalimang langit ng Star Lord. Lord City Lord, tingnan mo doon, ito ang Young Lord. Sabi ng isa pang tao. Ang mga mata ng ilang Star Lords ay nahulog sa isang katawan na nakahiga sa mga bundok ng sabay-sabay. Bagamat ang katawan ay nababalot ng dugo, maaari pa rin silang makilala bilang si Yukon. Aking anak, si Yu Jonglo, ang Panginoon ng Yulang City, ay sumigaw, lumipad pababa at pumunta sa tabi ni Yukon. Itinaas ni Yu Jonglo si Yukon gamit ang isang kamay. Nang nanginginig ang kanyang espiritual na pag-iisip, nasuri na niya ng malinaw ang mga sugat ni Yukon. Habang papalapit siya ng tingin, mas naging malungkot ang ekspresyon ni Yu Jonglo. Ang kamay na nakahawak sa kanyang anak, lahat ay nanginginig ng husto. Sino ito? Sino ang may gawa nito? Umuungal si Yu Jonglo na parang mabangis na hayop, niyanig ang lupa at tinatakot ang mga halimaw sa buong hanay ng bundok, at tumakas sila sa lahat ng direksyon. Lord City Lord, lahat ng iba ay patay na, walang natirang buhay, napakawalang awan ng taong kumilos. Sixth Heaven, even the fourth level followers of the young Master Star Master ay walang oras na magpadala ng distress signal. Ang ating Panginoong City Lord ay hindi nakasakit ng sinuman. Sino ito na may matinding puot at puot na gusto niya, na gumawa ng gayong nakamamatay na pag-atake? Maraming mga master ang labis na nalungkot at nagalit. Matapos tingnan ang larangan ng digmaan dito, batay sa kanilang lakas, halos maisip nila ang sitwasyon at trahedya ng labanan. Ako, si Yu Jonglo, ay tiyak na ipaghihiganti ito. Namumula ang mga mata ni Yu Jonglo, puno ng puot. Lord City Lord, kumusta ang sugat ng Young Master? Tanong ng isa. Tapos na, tapos na. Ang mga meridian ay naputol lahat, ang lahat ng mga laman loob ay nabasag, at ang dantian ay nabasag. Isang kaluluwa na lang ang nananatiling buhay, kaya walang kamatayan. Malungkot na sabi ni Yu Jonglo. Ito, nagkatinginan ng ilang tao sa isa't isa, walang lakas ng loob na magsalita. Lord City Lord, may pag-asa pa ba? Hindi ko alam kung mailigtas ko ulit si Young Master. Nagpakita ka sa maling oras. Bad mood ako. Pwede mong ilibing ang anak ko kasama niya. Matipid na sabi ni Yu Jonglo. Roar. Sa sandaling matapos magsalita si Yu Jonglo, si Jiang Chen ay umungal ng mabangis at naging isang duguan na dragon, na umuugoy pabalik-balik sa kawalan. Ito ba? Isang tunay na dragon? Oh my God! Ito ay isang tunay na dragon. Napakalakas na tunay na enerhiya ng dragon. Hindi kaya siya ay mula sa Cosmic Dragon Clan? Imposible, ang Cosmic Dragon Clan ay umiiral sa pinakamataas na eternal mundo, at higit na nakahihigit sa paano ito lilito sa maliit na Chiksha Star Realm sa mga pangunahing larangan ng bituin. Mahirap sabihin, ito ay malinaw na isang tunay na dragon, isang Cosmic Dragon, at malamang na isang labi ng angkan ng dragon mula sa ang Chiksha Star World. Tingnan mo. Nang makita ang pagbabago ni Jiang Chen, lahat, kasama si Yu Jonglo, ay nagulat. Kahit na ang pinakamataas na Cosmic Dragon, kahit ang mga duwende, ay hindi nang ahas na magpakita ng kahit anong slight. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa mga duwende sa Chiksha Star Realm, pero ang Cosmic Dragon Clan ko ay hindi isang taong kaya mong saktan ng mga duwende. Kung gusto mo akong patayin, kailangan mong mag-isip tungkol dito mismo. Kuminto si Jiang Chen. Ngunit ang isang pangungusap ay lubhang nakakabigla. Tama, bagamat makapangyarihan ang maliliit na duwende sa Chiksha Star Realm, hindi sila kapantay ng makapangyarihang Cosmic Dragons. Dahil kaibigan ka ng Cosmic Dragon Clan, ako ang nagbigay sa iyo ng regalo. Agad na nagbago ang tono ni Yu Jonglo. Talagang hindi siya naglakas loob na saktan ang Cosmic Dragon Clan. Kahit na ito ay totoo o hindi, mahalaga kung talagang umiral ang Cosmic Dragon Clan sa Chiksha Star Realm, ngunit ang ipinapakita sa harap mo ay isang dragon, walang duda tungkol dito. Roar! Si Jiang Chen ay nagpakawala ng isa pang dragon na umuungal at naging katawan ng tao. Ikaw ba ang City Lord ng Yulang City?
Tumingin si Jiang Chen sa Yushong Tower. Eksakto, sabi ni Yu Zhongluo. Nakikita ko na ang iyong Panginoon ay malubhang nasugatan, maaari mo ba akong payagan ng marinig ito ni Yu Zhongluo? Naramdaman niyang dumating na ang pag-asa. Mas mabuti nang magkaroon ng pag-asa kaysa sa walang pag-asa. Ngayon para mailigtas ang kanyang anak, handa siyang gawin ang anumang mahirap, gaano man kahirap, mahirap makuha. Sisikapin niya ang kanyang makakaya upang makakuha ng mga panggamot na materyales. Bukod dito, kahit na walang mga alchemist ang mga duwende, marami silang nakaimbak na materyales na panggamot. Maraming beses, ang mga duwende ay direktang kumukuha ng mga panggamot na materyales upang pagalingin ang kanilang mga pinsala at pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. The medicinal material na sinasabi ko is born from the heaven and earth. It integrates the essence of heaven and earth. It's called regeneration saliva. Hanggat may regeneration saliva, I can refine the regeneration peel. With my true dragon's enerhiya, hindi lamang nito mailigtas ang mga tao kundi makapagliligtas din ng mga buhay. Maaari mo ring gawing isang walang katulad na henyo ang iyong anak. Pagmamayabang ni Jiang Chen. Sa katunayan, nagkataon na lumitaw si Jiang Chen dito, at nagkataon na sinabi niya na maaari siyang gumawa ng mga elixir, at tumpak niyang pinangalanan ang pangalan ni Xingzuan. Nagpakita na ito ng kaunting depekto, na hindi maiwasang maghinala sa mga tao. Ngunit hindi talaga natatakot si Jiang Chen, dahil alam niya kung gaano pinaghalo ang puso ni Yu Zhongluo sa sandaling ito, at hinding-hindi niya bibitawan ang anumang pagkakataong iligtas ang buhay ng kanyang anak. Bukod dito, si Yu Zhongluo ay hindi natatakot sa kanyang sarili. Sa mga mata ni Yu Zhongluo, siya ay isang maliit na hipon sa kaharian ng Tianyuan. Kapag nakarating na siya sa Yuling City, hindi na siya makakagawa ng anumang mga alon sa anumang kaso. Ang lahat ay nakasalalay sa siya ay nasa ilalim ng kontrol, at hindi siya nag-aalala tungkol sa kung ano ang nasa kamay ni Jiang Chen. Ang galing, ang galing, ang galing talaga. Natuwa si Yu Zhongluo, at nagbago ang mood niya. Nasa dulo na siya ng tali niya, pero biglang naging malinaw ang lahat. Ano ang mas mabuti? Hindi kaya mahahanap pa rin ng Panginoon ng lungsod ang maalamat na muling pagsilang. Ngumisi si Jiang Chen. Hahaha, sa totoo lang, sir, maaring wala akong ibang mahalagang panggamot na materyales, ngunit may isang patak lang ng regeneration na laway. Tumawa si Yu Zhongluo, na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Oh, may regeneration ba talaga ng laway? Si Jiang Chen ay sadyang nagpakita ng kawalang paniwala. Natural lang yan, tumingin kay Jiang Chen. 10 milyon, pagnanakaw. Sobrang dami para sabihin ng isang leon. Sa lola, 10 milyon, iyon ay ikalimang baitang Origin Stone. Ang Origin Stone ay ginagamit lamang ng mga master ng Star Master. Ito ay 10 milyon, mayroon akong hindi kailanman nakakita ng napakaraming mga batong pinagmumula ng ikalimang baitang hanggang sa nalilinang ko hanggang sa ikalimang antas ng Star Lord. Ako ay galit, lahat ay labis na nagalit. 10 milyong ikalimang baitang pinagmumula ng mga bato, ito ay talagang medyo labis, sobra. Ang pinagmula na bato ay mahalaga para sa bawat monghe, ito man ay ang lahi ng tao, ang lahing balahibo o lahi ng duwende. Sa normal na mga pangyayari, ang paglilinang ng isang Star Lord ay nangangailangan ng ikalimang baitang Source Stone na nakaimbak sa kanyang kamay, sapat na para magsanay ng mag-isa ay maganda na. 10 milyon, kahit na ang isang master mula sa ikapitong langit ng Star Lord ay hindi makakaisip nito. Kung makakaisip siya nito, ito ay isang malaking shot tulad ni Yu Zhongluo. Kung tutuusin, siya ang Panginoon ng isang lungsod at may maraming kayamanan. Little brother, medyo sobra-sobra ang 10 milyong 5th grade Source Stones, tama ba? Medyo hindi masaya si Yu Zhongluo. Sobra na ba? Upang mailigtas ang kanyang anak, ang Panginoon ng lungsod ay handang magbigay ng laway ng pagbabagong buhay, lalo pa ang ilang pinagmulang bato. Panginoon ng lungsod, mangyaring isipin muli. Kung maaari, aayusin ko agad ang regeneration peel para sa iyo. Kung hindi ka pumayag, kung may gagawin ka pa, hindi kita guguluhin, ngunit kailangan kong bigyan ka ng isang palakaibigang paalala na hindi magtatagal ang pinsala ng iyong anak. Dahan-daang sabi ni Jiang Chen. Xiao Chenzi, napaka-insidious mo. Gusto ko. Sa Dragon Palace, tumawa ng malakas ang malaking dilaw na aso. Gustong-gusto niya ang ugali ni Jiang Chen. Hehe,
Umalaklak din ang Black King, lalo pang hinahangaan ng bagong master na ito. Tumalikod si Jiang Chen at aalis na sana, ngunit pinigilan muli ni Yu Zhongluo. Okay, sumasang-ayon ako, ang 10 milyon ay 10 milyon. Sa Yulang City, sa palasyo ng Panginoon ng lungsod, kinuha ni Yu Zhongluo ang sarili niyang walang katulad na kayamanan, ang rebirth saliva. Ang isang patak ng muling nabuong laway ay walang halaga, at walang pamilihan para dito. Walang halaga ng pera ang makakabili nito. Katulad sa sandaling ito, nanginginig ang mga kamay ni Yu Zhongluo na may hawak na bote ng jade na naglalaman ng muling nabuong laway, at dumudugo ang kanyang puso. Brother Long, ito ang muling isinilang na laway. Maingat na iniabot ni Yu Zhongluo ang muling isilang na laway kay Jiang Chen. Kinuha ito ni Jiang Chen at hindi maitago ang kanyang pananabik. Bago dumating, hindi inaasahan ni Jiang Chen na makukuha niya ang muling isilang na laway. Napakadali at simple nito, hayaan ang host na magkusa para ihatid ito. Lord City Lord, bilang karagdagan sa pagbabagong buhay ng laway, kailangan ko rin ng 79 na mga materyales na panggamot. Naglista si Jiang Chen ng ilang mga panggamot na materyales at hiniling kay Yu Zhongluo na ihanda ang mga ito. Sa Lungguhit Zong naglabas ako ng maraming gamit sa building. Brother Long, nandito na lahat ang medicinal materials na gusto mo. Pwede mo na bang simulan ang pagpino ng regeneration peel? Sabik na tanong ni Yu Zhongluo. Maaaring simulan ang alchemy anumang oras. Gayunpaman, mangyaring ibigay muna sa akin ang origin stone. Anyway, nasa City Lord's Mansion ako ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala na makuha ko ang origin stone at umalis. Pero iba ako. Upang maging ligtas at makahanap ng ginhawa, kailangan kong kunin muna ang origin stone bago ako makatiyak. Umiyak ka. Sabi ni Jiang Chen sa walang pakialam na paraan. Boy, gusto mo ng source stone bago ka pa gumawa ng elixir. Hindi ba't sobra na? Hindi napigilan ng isang Star Master na magsalita ng malakas. Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong kausapin ako. Nanginginig ang aura ni Jiang Chen at nanlaki ang mga mata. Anong sabi mo? Agad na nagalit ang Star Lord. Ano ang pagkakakilanlan niya? Siya ay master ng 6th Heaven of Star Lord. Dati, hindi ako nagbibigay ng mukha. Galit na nagngangalit ang matandang duwende, lumakas ang enerhiya sa labas ng kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay puno ng hangarin na pumatay, ngunit matalino pa rin niyang isinara ang kanyang bibig. Kailangan niyang aminin na ang mga salita ni Jiang Chen ay napakamakatwiran. Kahit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Jiang Chen. Manahimik na lang siya, kung hindi ay humihingi lang siya ng kahihiyan. Hindi nagtagal, umalis si Yu Zhongluo at bumalik, kumuha ng Chen Kun Ring at ibinigay kay Jiang Chen. Brother Long, narito ang 10 million 5th grade source stones. Ang Panginoon ng lungsod ay nakakaramdam ng kahabag-habag. Kamahalan, City Lord, mangyaring maghanda ng isang saradong silid para sa akin. Tatagal ako ng 3 araw upang pinuhin ang regeneration peel. Sabi ni Jiang Chen. Gaano katagal? Natigilan si Yu Zhongluo. Lord City Lord, sa tingin mo ba ang pagpino ng alchemy ay isang bagay na madali mong magagawa? Not to mention a magical elixir like the regeneration peel. This is me. Kung sino pa man, it would take at least half a month or 3 days. Napakabilis na nito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pinsala ng iyong anak, kahit papaano ay hindi madudurog ang kanyang kaluluwa sa loob ng 3 araw. Sabi ni Jiang Chen. Okay, maghanda ka agad ng kwarto para kay Kuya Long. Walang duda tungkol sa kanya kay Yu Zhongluo. Bagamat hindi siya nakakagawa ng alchemy, alam din niya kung gaano ito kahirap. Kung mas advanced ang mga bala, mas mahirap gawin, pinuhin at ang tagal. Habang tumatagal, lalong hindi niloloko ni Chen ang sarili niya. Bukod dito, ito ang palasyo ng Panginoon ng lungsod, na napapalibutan ng isang lambat, at ang Imperial Palace Tower ay hindi natatakot sa mga panlilinlang ni Jiang Chen. Ang paglalaro dito ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Sa isang tahimik na silid sa City Lord's Mansion, ang mukha ni Jiang Chen ay puno ng kaligayahan. Anak, dalhan mo ako ng bagong laway. Lord City Lord, sa tingin mo ba magagamit mo ang batang ito para sa sarili mong gamit? Kung tutuusin, isa siyang cosmic dragon at isang makapangyarihang alchemist.
Kung makakasama niya tayo, mas magiging makapangyarihan ito para sa atin. Isang matandang duwende sabi. Lumiwanag ang mga mata ni Yu Zhonglo. Napakaganda ng sinabi ng matandang duwende na ito. Ang higit na kulang sa mga duwende ay mga alchemist. Hindi mahalaga kung miyembro ng Cosmic Dragon Clan ang Long Chen na ito. Kung tutuusin, ang Cosmic Dragon Clan ay halos hindi kailanman umiral sa Chiksha Star Realm. Pero iba ang mga alchemist, lalo na ang mga alchemist na kayang magpino ng mga mahiwagang elixir gaya ng regeneration peel. Tiyak na hindi sila madaling tao. Kaya nilang pinuhin ang regeneration peel. Basically, karamihan sa mga peel ay madaling gawin. Down him. Kung mayroon siyang isang alchemist sa ilalim ng kanyang utos sa Yushanglo, ang mga benepisyo ay hindi maiisip. Ngunit hindi nagtagal, lumabo ang mga mata ni Yu Zhonglo, at tuluyan niyang pinigilan ang katawa-tawang ideyang ito. Imposible. Ang taong ito ay umaasa sa Dragon Clan of the Universe at mayabang. Dumating siya upang iligtas ang aking anak at nakipag-ayos ng mga kondisyon na makakaapekto sa aking kalagayan. Imposibleng ang taong iyon ay gagamitin ko. Umiling si Yu Zhonglo kanyang ulo. Tuldok. Umiling-iling, bagamat hinahangad niya ang isang alchemist, hindi siya tanga o nasisiraan ng bait. Naniniwala siyang medyo tumpak siya sa paghusga sa mga tao. Imposible para sa isang tulad ni Jiang Chen na sumilong sa kanya. Tama ang City Lord. Hindi susuko ang ganoong tao. Kahit na nag-aatubili siyang manatili, hindi siya katulad ng isip natin. Bagamat isa siyang alchemist, hindi natin maaaring hayaang tingnan siya ng City Lord. Malamig na bamantong hininga ang tao. Labis na hindi nasisiyahan kay Jiang Chen. Lord City Lord, sa aking palagay, pagkatapos na pinuhin ni Long Chen ang regeneration peel para buhayin ang iyang master, walang tigil kaming magsisikap na patayin siya ng direkta at alisin ang 10 milyong 5th grade after ibalik ang Origin Stone, paano ang Cosmic Dragon Clan. Ito ang Chiksha Star Realm, hindi ang sumikat na walang hanggang mundo. Ang Long Chen na ito ay malamang na isang natira lamang na lumitaw ng walang maliwanag na dahilan. Pinatay niya ito ayon sa gusto niya, tahimik paano makakatagpo ng gulo ang Space Dragon Clan dito. Oo, at usap-usapan na sinakta ng Dragon Clan ang Lord of Eternity, at hindi madali ang buhay ngayon. Nang sabihin ito ng mga nasasakupan, ang mukha ni Yu Zhonglo ay nagsimulang malungkot, na may hindi na pagkukunhang pagpatay na hangarin at panlalamig sa kanyang mga mata. Siya ay orihinal na nag-aalala tungkol sa 10 milyong 5th grade Source Stone, ngunit ngayon ay hindi na siya pinansin ng mga tao sa ibaba. Stimulated, lalong tindi ang pagnanais na pumatay. Hindi sumagot si Yu Zhonglo, ngunit pinatunayan ng kanyang mga mata ang kanyang determinasyon. Sa silid, alam ni Jiang Chen ang lahat, at narinig niya ang usapan sa labas. Gusto kong alisin ang init sa kaldero, pero sayang nabangga ako. Ngumisi si Jiang Chen. Plano niya noon na hintayin na gumaling si Dawang at gumawa ng kaguluhan bago umalis. Dahil si Yu Zhonglo ang nasa isip niya, itinakda sa kanya, hindi ganoon ang ginawa ni Jiang Chen. Welcome ka. Anyway, may 3 buwan pa bago ang malaking kompetisyon sa pagitan ng 4 na bahay at 1 batalyon. Si Jiang Chen ay may maraming oras para makipaglaro sa kanila. Boom! Ang marahas na apoy ay nagsimulang walisin sa buong silid. Ang apoy ay bumuo ng isang malaking lambat, at ang mga patong-patong ng mga paghihigpit ay inilagay sa malaking lambat, na humaharang at sumasakop sa lahat ng nasa silid. Ang paraan ng pagpigil ni Jiang Chen ay naging imposible para sa kahit na ang Star-Lord 7th Heavens Royal Tower na makita ang lahat ng nasa loob sa pamamagitan ng firenet. Hindi na nagulat si Yu Zhonglo sa paglapit ni Jiang Chen. Kung tutuusin, proud ang mga alchemist. May mga alchemist talaga na ayaw ng iba na nanunood kapag pinipino nila ang alchemy. May kanya-kanya silang pamamaraan at sekreto. Sa makatuwid, hindi naghinala si Yu Zhonglo na nandoon siya, at naghihintay lamang sa labas. Sa susunod na pagkakataon, ipinikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at pinagpahinga ang kanyang isipan, piniling umatras upang patatagin ang kanyang paglilinang. Ang malaking dilaw na aso ay nahuhulog sa kasiyahan ng paghampas sa kaharian at hindi na makawala. Nakuha ng Black King ang tao at nagsanay ng husto, ayon sa pagtatansya ni Jiang Chen. Pagkatapos ng 3 araw, ang antas ng paglilinang ng Big Yellow Dog ay maaaring i-promote sa unang antas ng Star Lord,
at ang antas ng cultivation ng Black King ay maaaring umabot sa ikalimang antas ng Star-Lord. Hindi dapat maging problema para sa kanilang sariling paglilinang na maabot ang tuktok ng ikawalong antas ng Tianyuan Realm. Sa kanilang lakas, maaari nilang ganap na gawing hindi mapalagay ang Yulang City na ito. Anyway, wala nang susunod na gagawin si Jiang Chen. May 3 buwan pa bago ang kompetisyon sa pagitan ng 4 prefecture at 1 battalion. Kailangang magsanay at pagbutihin ni Jiang Chen ang kanyang cultivation. Ang Yulang City na ito ay isang magandang lugar para sa practice. Dahil natuklasan ni Jiang Chen na ang Yulang City ay mayaman sa mga produkto, mayroong hindi mabilang na mga materyales na panggamot sa palasyo ng Panginoong Lungsod lamang. Kailangan ni Jiang Chen ng mga elixir, source stones, at mas marami pa ang mas maganda. Tinatanggap ang sinumang darating. Ang Yulang City ay isang malaking lungsod ng mga duwende, at si Yu Zhongluo ay nakagawa ng 10 milyong 5th grade source stones sa isang kisap-mata, na sapat na upang ipakita na malakas ang yaman ni Yulang Cheng. Sa pagkakataong ito, hindi susuko si Jiang Chen hanggat hindi siya kumikita ng maraming pera. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Sa labas ng pinto, pabalik-balik na naglalakad si Yu Zhongluo, puno ng pag-asa at pag-aalala ang kanyang mukha. Mamamatay na ang kanyang anak at kailangan niyang gumamit ng regeneration pill. Saka lamang niya mailigtas ang kanyang buhay. Walang ibang pagpipilian si Yu Zhongluo kundi ang mag-alala. Kung nabigo si Jiang Chen na pinuhin ang regeneration pill, magiging walang kabuluhan ang lahat. Kahit napatayin niya si Jiang Chen, hindi ito makakatulong, at ang kanyang anak ay hindi na maliligtas muli. Pagkatapos ng lahat, siya, si Yu Zhongluo, ay hindi makagawa ng pangalawang patak ng laway. Sa silid, ang pagtatanim ng malaking dilaw na aso ay umabot na sa tuktok ng ika-9 na antas ng Tianyuan Realm, at nasa isang mahalagang antas upang hamanin ang Star Master. Bilang karagdagan sa makapangyarihang mga benepisyo at epekto na dala ng Regeneration Creation Pill sa Big Yellow Dog, ang mga prinsipyo ng tao na iniwan ni Long Fu ay malaking tulong din sa Big Yellow Dog. Sa ganitong paraan, ang pag-atake ng Big Yellow Dog sa Star hindi na magiging mahirap si Master, kahit madali. Kasabay nito, sa Dalan Imperial Capital, Suzaku Camp. Ang lugar kung saan nakatira ang prinsipe ay lubhang maluho, ito ang pangalawang tirahan ni Lin Tianlin sa Imperial Capital, na maihahambing sa palasyo ng prinsipe sa Imperial Capital. Sa sandaling ito, 2 lang ang tao sa Grand Hall, ang prinsipe at si Long Shisan. 13. Kumusta ka? May natuklasan ka ba nitong nakaraang 2 araw? Tanong ng prinsipe. Ang nagliliyab kong mga mata ay hindi nakakakita sa pamamagitan ng mga taong sinumpa ng banal na espiritu, ngunit nakikita nila sa pamamagitan ng angkan ng Yu at mga duwende na dumating sa the skies. Sa nakalipas na 2 araw, mayroong 5 tao na hindi nagawang itago, sa ilalim ng nagliliyab kong mga mata. 2 especially iyan ang angkan ng Yu, 1 especially iyan ang duwende, lahat ay matatanda ng kampo ng Suzaku. Sabi ni Long Shisan. Nang marinig ito, mahigpit na ikinuyom ng prinsipe ang kanyang mga kamao, gumawa ng tunog ng pagklik, at ang kanyang mga mata ay naging malungkot. Sa loob lamang ng 2 araw, nakakita kami ng 5 dayuhang especially iya, hindi mabibilang ang mga isinumpa ng banal na espiritu. Ilang banyagang especially iya ang nahalo sa isang kampo ng Suzaku. Hindi maitago ng prinsipe ang kanyang galit. Ito lang ang Suzaku Camp, at random ko lang itong natuklasan sa nakalipas na 2 araw. Sa tingin ko ang sitwasyon sa 4 na palasyo ay hindi magiging mas mahusay kaysa sa Suzaku Camp. At ang Peking Reyna ay nasa palasyo, walang tao sa maharlikang pamilya. Napakaraming especially iya dyan. Napakalaki ng Pukona, sinisikap nilang hangkag ang lahi ng tao. Nanandyas din si Long Shisan. Tama ka, ang sangkatauhan ay malapit ng masira sa loob. Ang Feather Clan at ang Elf Clan ay nagtatayo ng isang malaking plano at isang nakakagulat na pagsasabuatan. Ang sangkatauhan ay nasa panganib. Kapag ang isang potensyal na krisis ay sumiklab, ang imperial na kapital na ito marahil ay magiging isang kasiraan at isang bagay ng nakaraan. Sa mahinang pag-ungol, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makapag-react ang matanda bago siya sinampal sa ulo ng prinsipe. Asol na dugo ang damaloy sa buong lupa, asol, iyon ang simbolo ng mga duwende. Malungkot ang mukha ng prinsipe, at ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at pagkasuklam.
Kasabay nito, lihim niyang inisip na talagang makapangyarihan ang nagniningas na mga mata ni Long Shisan. Nakikita niya ang mga especially iyan ng mga duwende at balahibo sa isang sulyap. Your Highness, what are you doing? Ang mukha ng 4th level Star Master Elder ay biglang nagbago, at ang kanyang boses ay mabagsik. Nahulaan na niya na maaaring natuklasan ng prinsipe ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit may bakas pa rin ng swerte, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Dahil alam ng elder na ito na ang prinsipe na nasa harapan niya ay hindi na ang prinsipe ng nakaraan, at bumalik na sa dati niyang kaluwalhatian. Sa ikalimang antas ng paglilinang ng Star Master, hindi na siya maaaring maging kalaban niya, ang pagkakakilanlan ay ganap na nalantad, siya ay mamamatay. Hindi banggitin sa kanya, kahit na ang isang master mula sa ika-6 na antas ng Star-Lord ay hindi katugma sa prinsipe. Sa kasamaang palad, sa oras na ito, ang pagbabalat kayo na ito ay naging walang kabuluhan, dahil ang prinsipe ay nakakuha na ng pananaw sa kanilang mga pagkakakilanlan at nagsagawa na ng inisyatiba upang matukoy ang kanilang kapalaran mula sa sandaling ipinatawag niya sila. Hindi nagsalita ang prinsipe, at pinahihit ang kamay para hawakan ang leeg ng kausap. Ang pangatlong antas ng pagtatanim ng Star-Lord ay parang manok na sinunggaban ng prinsipe sa sandaling ito. Kahit anong pilit niya, hindi siya makalaban. Roar! Ang matanda ay umungal ng mabangis, at 6 na pakpak ang lumitaw na may putok mula sa likod, kumikislap sa pagtatangkang humiwalay sa kamay ng prinsipe. 6-winged feathers, ang kampo natin ng Suzaku ay nahalo na talaga sa napakaraming tribo at duwende ng Yu. Sinayang ko ang tiwala ko sa iyo noon. Lalong nanlamig ang mga mata at tono ng prinsipe. Ito ang lahat ng mga taong pamilyar sa kanya, sila ay lahat ng taong iginagalang at pinagkakatiwalaan niya. Kung hindi iharap sa kanya ang mga katotohanan, hinding-hindi maniniwala ang prinsipe na sila ay mga especially iyan ng angkan ni Yu. Ibang bagay ang pandinig, iba na ang nakikita ng sariling mga mata. Ngayong nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata, tunay na naranasan ng prinsipe ang krisis ng mga dalan. Nasa harap niya mismo ang tunay na krisis. Boom! Marahas na mga alon ng hangin ang bumulwak mula sa palad ng prinsipe, at ang 6 na pakpak na may balahibo ay sumabog mula sa leeg pataas at namatay sa kalunos-lunos na lugar. Brush! Kasabay nito, ang iba pang 3 matanda ay bumaling din sa kanilang orihinal na hitsura, 2 6 na pakpak na may balahibo na lalaki at isang matandang duwende. Natarante silang 3. Sa oras na ito, walang kwenta ang pagpapanggap. Nagsanib puwersa sila para salakayin ang prinsipe gamit ang kapangyarihan ng bagyo, at pagkatapos ay sinubukang punatan ang espasyo gamit ang kanilang mga kamay at tumakas. Nakakalungkot lang na matagal nang pinaghihigpitan ng prinsipe ang espasyo sa silid na ito. Dagdag pa rito, medyo maliit ang espasyo dito. Wala ring gamit ang bilis ng mga balahibo ng Yu Clan o ang mga kasanayan sa paggalaw ng mga duwende. Ang iba ay dito. Sa harap ng prinsipe, siya ay ganap na pinigilan, na walang puwang para sa pagtutol. Huwag mo nang isipin ang pag-alis. Nagpakita ng matinding momentum ang prinsipe. May lumitaw na war sword sa kanyang kamay at iwinagayway niya ito pakaliwat kanan. 3 espada ang lumabas. Kasabay ng 3 hiyawan, ang 3 Star-Lord especially iya ay napatay ng mga prinsipe on the spot. Ito ay isang mahalagang pagkakaiba. Hindi sila nakikipaglaban sa parehong antas. Pinapatay sila ng prinsipe na kasing dali ng pagdurog ng ilang langgam. Sa pagtingin sa bangkay na nakahandusay sa lupa at sa masangsang na amoy ng dugo na pumupuno sa silid, lalong naging malungkot ang mukha ng prinsipe. Ang lakas ng mga taong ito na lahat sila ay Star Masters at ang bawat isa ay isang elder. Bagamat hindi sila nagbabanta sa akin, hindi ko alam kung gaano karaming mga especially iya ang palihim. Kapag may potensyal na krisis na sumiklab, ang buong kabisera ng imperial ay maiipit. Brother Long. Nang makitang lumabas si Jiang Chen, ang mukha ni Yu Zhongluo ay agad na nagpakita ng walang katapusang kagalakan, at nagmamadali siyang binati. Lord City Lord, matagal ka nang naghihintay. Ngumiti si Jiang Chen. Kamusta, Kuya Long? Matagumpay mo bang napino ang regeneration peel? Naiinip na tanong ni Yu Zhongluo. Natural iyan, Lord City Lord, pakisuyong tingnan mo. Itinago ni Jiang Chen ang kanyang palad, at isang mabangong elixir ang nahulog sa gitna ng kanyang palad.
Gamulong ito pabalik-balik, malinaw at transparent, na parabang ito ay darating, buhay sa anumang oras. Ang mga mata ng lahat ay agad na nahulog sa elixir. Ang mga mukha ng lahat, kasama si Yu Xianglo, ay nagpakita ng pagtataka, at ang kanilang mga mata ay kumikinang. Good elixir. Uri ni Yu Zhonglo, hindi maitago ang kanyang pananabik. Nang marinig ito, sinubukan ni Jiang Chen na huwag tumawa, ngunit hindi na kayanan ng malaking dilaw na aso sa Dragon Palace. Wow! Wow! Ang sarap na tableta! Tawa ako ng tawa. Kung alam ng lalaking ito na ito ay isang nakamamatay na lason, tiyak na maglalasing siya at papatayin ka sa loob ng ilang minuto. Tumawa ang malaking dilaw na aso. Walang ekspresyon ang mukha ni Jiang Chen. Ginamit niya ang kanyang paraan para ma-polish ang isang piraso ng lason. Talagang hindi ito nakikita ng iba, lalo pa ang mga duwende na hindi marunong gumawa ng alchemy. Paano nakakakita ang sinumang may paningin, siya, ng elixir? Lord City Lord, ang regeneration pill ay dapat inumin sa lalong madaling panahon para sa pinakamahusay na epekto. Ang pagkaantala ng isang sandali ay makakaapekto sa bisa ng ilang mga table tasks. Sabi ni Jiang Chen. Okay, naiintindihan ko. Walang pagkakataon na maantala ng ilang sandali sa Yuzhong Tower. Siya ay nababalisa sa nakalipas na 3 araw, pabalik-balik sa labas ng pinto ng silid ni Jiang Chen, hindi kailanman nakatigil kahit sandali. Mabilis na dumating ang grupo ng mga tao sa tirahan ni Yu Kun. Sa mga sandaling ito, si Yu Kun ay nasa isang malalim na pagkawala ng malay. Kahit na hindi siya patay, siya ay hindi naiiba sa isang patay na tao. Siyempre, hindi pa ako patay ngayon, malapit na akong mamatay, itong tabletang nakatusok sa puso na nagbabanta sa buhay. Mukhang hindi na ako pwedeng mamatay. Brother Long, ano ang nangyayari? Tumingin si Yu Zhonglo kay Jiang Chen na may gulat na ekspresyon. Long Chen, anong ginagawa mo? Dapat ang demonyo, bakit parang lason ang regeneration pill? Lalong binalot ito ng momentum. Lord City Lord, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng Young Master. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kahit na mabuhay pa siya, mas masahol pa ang buhay kaysa kamatayan. Tinutulungan ko siyang makatakas. Dapat pasalamatan mo ako. Mar-engel na sabi ni Jiang Chen, pinapatay ng mga emosyon ang mga tao, at gusto ka pa rin nilang pasalamatan. Asshole, anong sabi mo? Lason pala ang lason na binigay mo sa anak ko. Galit na galit si Yu Zhonglo. Sa sandaling ito, wasak ang puso niya. Gumastos siya ng maraming pera para mag-imbita ng Lord of Hell na makita ang kanyang anak sa kanyang sariling mga mata. Mamatay sa harap ng kanyang sariling mga mata, hindi, dapat siyang mamatay sa kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ng lahat, pinakain niya ang lason na ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. To be precise, it's the death-piercing heart-piercing pill, the king of poisons, the king of poisons. Kapag nainom mo ito, siguradong mamamatay ka. Kahit ang mga Diyos ay hindi ka mailigtas. Tutulungan ko ang iyong anak na mawala nito ng buo at lumayo sa maraming pagdurusa sa mundo. Kung gusto ng Panginoon ng lungsod, kung gusto mo akong pasalamatan, maaari akong kumuha ng isa pang 10 milyong batong pinagmumulan ng ika-5 baitang. Sa Dragon Palace, tinakpan ng Black King ang kanyang mukha, at ang malaking dilaw na aso ay gumulong-gulong sa lupa sa pagtawa. Paulit-ulit niyang sinasabi na si Jiang Chen ay may sariling estilo, at ang mga bagay na ginawa niya ay lubhang kasiya siya at kasiya siya. Long Chen, wala akong hinanakit sa iyo, bakit gusto mong saktan ang anak ko? Mapupungay na ang mga mata ni Yu Zhonglo, at malapit nang lumuwa ang kanyang mga pulang mata. Sa tingin mo, kahit kainin mo ako, hindi mo mapapatawad ang galit mo. Dahil gusto mong malaman ang dahilan, sasabihin ko sa iyo na ang layunin ng aking pagparito ay upang muling buuin ang laway. Boom! May nakakabinging tunog sa labas ng pinto, at ang buong City Lord's Mansion ay nilamon ng napakalakas na vibrations. Nagulat ang Yuzhong Tower. Ilang Star-Lord Masters ang mabilis na lumabas ng kwarto at nakita si Jiang Chen na nakatayo sa kalangitan sa itaas ng City Lord's Mansion na may hawak na espada. Ang maliit na kalahati ng mga gusali sa City Lord's Mansion ay nawasak. Ang buong City Lord's Mansion ay napuno ng apoy at usok, nagpatuloy ang hiyawan. Yu Xianglo, simula ngayon, gusto kong magulo ang Yulang City.
Tumawa ng malakas si Jiang Chen at naglakad palayo. Hulihin mo siya. Galit. Nagalit si Yu Zhongluo, at hinabol ng ilang Star-Lord Master si Jiang Chen. Sa kasamaang palad, nang maabutan nila si Jiang Chen, nawala si Jiang Chen. Nataranta ang ilang Star-Lords. Tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, tapos puno ng pagtataka ang mga mukha nila. Ano ang nangyayari? Paano siya nakatakas? Sa isang paglilinang lamang ng Tianyuan Realm, hindi niya naiintindihan ang kapangyarihan ng kalawakan. Bakit siya nawala sa hangin, na parang hindi pa siya nagpakita noon? He even noticed the slightest breath of him. This guy must have a powerful means of escaping. It should be a powerful escape weapon. No wonder masyado siyang mayabang at nangangahas na pumunta sa mansyon ng City Lord para manggulo. Walang nagtataka. Isang taong makakatakas anumang oras at kahit saan, na talagang nag-iwan sa kanila na walang magawa. Hindi banggitin sa kanila, kahit si Yu Zhongluo, isang master ng ikapitong langit ng Star-Lord, ay walang tulong ngayon lang, nakatakas na si Jiang Chen sa mga mata ni Yu Zhongluo. Ang lahat ay walang pagpipilian kundi ang bumalik at pumunta sa Royal Tower. Lord City Lord, let him escape. This guy don't know what powerful means he has. Our power of space is completely useless to him. Sabi ng isang tao. Ito ay isang makapangyarihang space magic weapon. Ito ay dapat na isang malakas na space magic weapon. Damn bastard, kailangan natin siyang patayin sa lahat ng paraan. Si Yu Zhongluo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa buong buhay niya, hindi pa siya gaanong napupuot sa isang tao. Pinatay niya ang kanyang sariling anak, niloko kahit ang kanyang sariling muling pagsilang, winasak ang kalahati ng palasyo ng Panginoon ng lungsod, at lumayo. Hindi pa siya nakakita ng gayong mayabang na tao kay Yu Zhongluo. Ang mas nakakalungkot ay wala pa ring magagawa si Yu Zhongluo, at ang kanyang galit ay wala nang mailalabas sa sandaling ito. Kulang na lang sumabog. Lord City Lord, ang batang ito ay may magic weapon para makatakas at makakatakas sa ilalim ng aming mga ilong. Maaaring hindi madali para sa amin na patayin siya. Sabi ng isang tao. Ang sinabi ng taong ito ay makakapagpabagabag kay Yuling City, at tiyak na babalik siya muli. Tatawagan niya ang lahat ng mga Star-Lord Master sa Yuling City at maglalagay ng dragnet sa City Lord's Mansion. Gagawin kong piraso ang buong City Lord's Mansion, nang bakal at ganap na ikukulong ang espasyo. Sa panahong iyon, kahit na mayroon siyang magic weapon, hinding-hindi na siya makakadaan sa nakakulong na espasyo. Nakakuyom ang mga kamao ng Yuzhong Tower. Ang Yulang City ay isang malaking lungsod ng mga duwende, at hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kalaking kawalan. Ito ang dahilan kung paano ito matiis ng Panginoon ng lungsod ng Yushanglo. Ang kanyang anak ay patay na, ang kanyang buhay ay nawala, at ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay kalahating nawasak. Ito ay isang tunay na duwag. Kung si Jiang Chen hindi kayang patayin, hindi na siya makakabalik pa kay Yu Shanglo. Paano pa rin maghahalo ang tribo, tiyak na magiging katatawanan sila. Sa labas ng Yulang City, sa pagitan ng isang bulubundukin, muling lumapag si Jiang Chen mula sa kawalan, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, na sinundan ng malaking dilaw na aso at ang Black King. Magandang bagay talaga ang hagdan patungo sa langit. Sa kasamaang palad, ang hagdan sa aking kamay ay nasa likod ng kaunti. Wala pa rin akong problema sa pag-iwas sa pag-atake ng Star-Lord. Ngunit kung lumitaw ang Star King, ang hagdan sa langit ay tiyak na magagawa ang kanlurang suburb ng Yulang City ang pinakamagulong lugar. Ang lahat ng mga bahay at gusali dito ay nawasak. Nagtakbuhan ang mga duwende, at sila ay mapupunit kapag naabutan ng malaking demonyo. Gaano kabanggas ang hukbo ng pagoda? Ito ang pinakamatapang at bihasang hukbo sa walang hanggang mundo. Sila ay isinumpa sa loob ng maraming taon, at ang hinanakit sa kanilang mga puso ay hindi pa ganap na naalis. Ngayong pinalaya sila ni Jiang Chen, gagawin na niya natural na patayin ang sinumang nakita niya. Ang orihinal na plano ni Jiang Chen ay ibagsak ang Yulang City at sirain ang isang malaking lungsod ng mga duwende. Walang masasabi sa laban ng magkaibang lahi. Mamatay ka man o mabubuhay ako, dahil kung magkakaroon ng tunay na labanan sa pagitan ng dalawang lahi sa hinaharap, malamang na mas kalunos-lunos ang resulta. Sa makatuwid, si Jiang Chen ay hindi magiging maawain kahit kaunti sa mga pumatay sa mga duwende.
Nanginginig ang kawalan, at lumipad ang 5 o 6 na Elven Star Masters palabas ng mansyon ng City Lord at pumunta sa langit sa itaas ng kanluran ng lungsod. Tumigil nga kayo, mga halimaw, sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na tumakbo ng ligaw sa Yulang City? Galit na sigaw ng isang matandang duwende mula sa ikalimang langit ng Star Lord. Roar! Napuno ng dagandong ang kalangitan. Pinaliwala ng malalaking demonyo ang dagandong ng matandang duwende at patuloy na lumaban ng baliw, na winasak ang lahat sa Yulang City ng walang kabuluhan. Gawin mo, patayin silang lahat. Nagalit ang matandang duwende, at may lumabas na ghost knife sa kamay niya, at sinimulan niyang patayin ang malalaking halimaw. Brush! Isang itim na anino ang lumitaw, na hamarang sa harapan ng matandang duwende. Nagbago ang mukha ng matandang duwende. Ang itim na lalaki sa kanyang harapan ay parang isang tore na bakal. Siya ay napakamahal. Ang kanyang dugo ay tumataas sa langit, ang kanyang momentum ay parang isang rainbow, at ang kanyang cultivation level ay umabot na sa ika-4 na antas ng Star Master. Ang rurok ng langit ay isang hakbang lamang ang layo mula sa ika-5 langit ng Star Lord. Ang pinakamahalagang bagay ay ang momentum ng kalaban ay masyadong malakas. Bagamat ako ay isang antas na mas mataas kaysa sa kalaban, nakatayo sa harap ng kalaban sa sandaling ito, mayroon akong lubos na tunay na pakiramdam sa aking puso, iyon ay, natatakot ako na hindi ako tugma sa itim na lalaking ito. Napakatotoo ng pakiramdam na ito. Bilang isang Star Master, ang kanyang perception ay lubhang matalas. Sino ka? Bakit mo sinasalakay ang Yulang City ko? Nasaan si Long Chen? Panipig. Sigaw ng matandang duwende. Boom! Hindi kumibo ang Black King, at sinalubong siya ng isang malakas na suntok, na tumama sa mukha ng kalaban. Kasing bilis ng kulog, kasing bilis ng kidlat, isang suntok lang ang direktang bumasag sa kawalan, na punit ang isang piraso ng espasyo. Ang matandang duwende ay umungal, at mabilis siyang nakareact, tinabos niya ang espada sa kanyang kamay, at sa isang iglap ay mabangis silang nag-away. Boom! Madilim ang langit at madilim ang lupa. 3 ikot lang ang dating ng matandang duwende bago siya tuluyang dehado. Kahit na mas mataas siya ng isang antas kaysa sa Black King, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa sa Black King. Ang Black King ay the unparalleled Divine Tiger, kasama ang pagsipsip ng 2 dragon na Buddhist Taoism, ay hindi isang bagay na maihahambing ng mga ordinaryong Star Lords. Ang pagpatay sa mga kaaway sa isang antas ay palaging isang simpleng bagay para sa Black King. Damn, how can this bastard be so strong? Ang matandang duwende ay nagngangalit ang mga ngipin at hindi makapaniwala. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Black King na mag-react. Itinaas niya ang kanyang kamao at nagpatuloy sa pag-atake. Ang tunog ng pagbasag sa hangin ay nagmula sa kawalan. Ang Black King ay sumuntok ng higit sa 10 beses na sunod-sunod. Bawat suntok ay nakayuko sa kawalan, at hinampas ng malakas ang matandang duwende. Wow! Ang matandang duwende ay samuka ng dugo at naramdaman na ang kanyang katawan ay natama ng malakas ng bundok, at pakiramdam niya ay malapit na siyang mapunit. Bago pa masyadong makapag-react ang matandang duwende, biglang lumitaw ang 2 malalaking kuko ng tigre at mahigpit na hinawakan ang mga braso ng matandang duwende. Bastard! Parang nababaliw si Yu Zhongluo. Bilang master ng ika-7 langit ng Star Lord, bilang Lord of Yulang City, siya ang numero 1 sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kawalan ng kakayahan, at kahit na nakaramdam ako ng kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng kanyang kultivasyon at walang katulad na lakas ay wala ng silbi ngayon, at hindi siya nang ahas na ilabas ang kanyang lakas upang pumatay ng kusa. Kung ikukumpara sa lahi ng tao, kakaunti na ang bilang ng mga duwende, wala pang 1,000 ng sangkatauhan. Kung sila ay papatayin ng walang pinipili, ito na ang katapusan ng mundo. At bilang Panginoon ng lungsod, kumilos si Yu Zhongluo para iligtas ang mga duwende, hindi para sirain sila. Long Chen, lumabas ka at labanan mo ako kung maglakas loob ka, Gra. Nang malakas si Yu Zhongluo, galit din ang unang henerasyong Panginoon ng lungsod. Nang makita ang nawasak na lungsod na naging isang larangan ng digmaan ng Shira, naramdaman ni Yu Zhongluo na siya ay walang kakayahan sa unang pagkakataon. Hahaha, Lord City Lord, hindi ako nang ahas na labanan ka, hindi kita matatalo. Ang
Boses ni Jiang Chen ay tumunog sa kawalan, gamulong na parang kulog, sobrang mayabang. Ang kawawang si Yu Jonglo, isang walang katulad na master ng ikapitong langit ng Star Master, ay naririnig lamang ang boses ni Jiang Chen at hindi man lang makita ang anino ni Jiang Chen. Lahat ng mga duwende, makinig, pumunta sa mansyon ng Panginoon ng lungsod upang samilong. Walang ibang pagpipilian si Yu Jonglo kundi maglabas ng ganoong utos. Ang isang malaking bilang ng mga duwende ay nagsimulang sumugod patungo sa City Lord's Mansion. Para sa kanila, ang City Lord's Mansion ay ang tanging lugar ng kanlungan. Ang malalaking halimaw na ito na bumabagsak mula sa langit ay masyadong mabangis at hindi sila makakalaban sa kanila. Sa katunayan, isang walang magawang hakbang para sa mga duwende ang pumunta sa City Lord's Mansion para makatakas, ngunit si Yu Jonglo ay walang pagpipilian ngayon. Tanging ang City Lord's Mansion lang ang naglagay ng Void Barrier at isang Dragnet para magkaroon ng pagkakataong harangan si Jiang ang magic weapon ni Chen. Naniniwala si Yu Jonglo na hinding-hindi maglalakas loob si Jiang Chen na pumasok sa palasyo ng Panginoon ng lungsod para pumatay. Umaasa pa siyang dadaan si Jiang Chen at sa sandaling makapasok na siya sa kanyang isang mar-angle na lungsod ang binabantayan ngayon na parang biktima, at ang lakas nito ay hindi kasing ganda ng sa akin. Anong duwag? Long Chen, kailangan kitang patayin. Si Yu Jonglo ay nagmamadaling lumabas, bitbit ang isang Baizang war knife sa kanyang kamay, at nilaslas si Jiang Chen. Alam ni Jiang Chen na walang kapangyarihan si Yu Jonglo, at sa kanilang kasalukuyang lakas, hindi nila kayang talunin ang Star-Lord 7th Heaven. Kaya sa sandaling sumugod si Yu Jonglo, hiniling ni Jiang Chen si Wan Yao na magtago sa Dragon Palace, at pagkatapos ay ginamit ang hagdan upang maiwasan ang malakas na suntok ni Yu Jonglo. Si Yu Jonglo ay tumama ng puot, napakalakas na ang espada ay direktang hinati ang walang laman sa harap niya sa dalawang bahagi. Isang marahas na bagyo sa kalawakan ang lumabas, na may dalang malakas na kapangyarihang lumalamon. At nang gamitin ni Jiang Chen ang hagdan para umakyat sa langit at iwasan lang ang pag-atake ng Yuzhong Tower, isang napakapamilyar na summoning force ang biglang lumabas mula sa space crack na binuksan ng Yuzhong Tower. Marahas na nanginig ang hagdan sa kanyang kamay at nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. Ito ay isang panawagan na umakyat sa hagdan patungo sa langit. Ang sorpresa ni Jiang Chen ay hindi maliit na bagay. Ang kanyang mga mata ay labis na nagniningning, bumagsak sa malaking siwang sa kawalan, at agad siyang napuno ng walang katapusang kasabikan. It's the ladder to heaven. Lumabas na ang second section ng Ladder to Heaven. Good fortune, itong Yuzhong Tower talaga ang lucky star ko, hahaha. Tumawa si Jiang Chen, hindi na napigilan ang excitement. Ang landas ng Yuzhong Tower ay nagkataong nahati ang harang ng isang alien space, at sa alien space na iyon, nagkaroon ng nakakalat na hagdan patungo sa langit. Ang mas nagkataon pa ay ginamit lang niya ang hagdan para umakyat sa langit at naramdaman niya ang hagdan sa alien space kaya naman ang hagdan sa alien space ay ginamit para umakyat sa langit. Si Yu Jonglo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit ngayon ay wala na siyang manlilinlang. Kung tutuusin, kahit ang mga tao ay nawala. Kahit na gusto niyang maghayganti, wala na siya saan man. Madali lang para sa iyo, bata. Mabangis na sabi ni Yu Jonglo. Sa kanyang palagay, kung papasok si Jiang Chen sa space crack, halos tiyak na mamamatay siya. Kahit na hindi siya mamatay, mahirap makalabas. Sa katunayan, hindi malakas ang aura ng alien space na hindi niya sinasadyang natanggal ngayon. Si Yu Jonglo, na galit, ay hindi talaga napansin ang aura ng alien space, ngunit naisip lang niya na siya ang lumikha ng espasyo. Nang pagpasok sa isang lamat, magkakaroon ng kaguluhan sa kalawakan. Ang dahilan kung bakit tumpak na naramdaman ni Jiang Chen ang alien space ay dahil sa mga tawag mula sa hagdan patungo sa langit. Kung wala ang tawag mula sa hagdan patungo sa langit, magiging mahirap para kay Jiang Chen na mapansin ang alien space. Pagkatapos ng lahat, sa isang tunggalian sa pagitan ng mga master, ang focus ay ganap sa labanan at mga pamamaraan ng kaaway, at bihira silang masyadong magambala. Bilang karagdagan, normal para sa mga master ng Star Master na hatiin ang espasyo. Walang sinuman sa labanan ang mag-aalala kung ano ang mangyayari sa mga bitek sa kalawakan. Kaya, bumalik si Yu Jonglo sa City Lord's Mansion at direktang tinanggal ang space barrier ng City Lord's Mansion,
na nagpapahintulot sa mga duwende na nagtago sa loob na lumabas at linisin ang kalat. Si Yulang City ay sira-sira at muntik ng masira, ngunit pagkatapos itong ayusin, ito ay isang lungsod pa rin. At saka, sa isang lungsod na kasing laki ng Yulang City, napakaraming eksperto. Hindi pa banggitin ang pagkukumpuni ng isang lungsod, kahit ang muling pagtatayo ng isang lungsod ay hindi problema. Sa karamihan, ito ay oras lamang. May mga helenghing at daing sa Yulang City, ngunit ang mga nakaligtas ay medyo mas swerte sa kanilang mga puso. Kung tutuusin, ito ay sobrang nakakatakot ngayon, at ito ay parang katapusan ng mundo. Sayang nga lang at sinusubukan ni Yulang City na linisin ang kalat, ngunit hindi nila alam na hindi pa nakakalayo ang demonyo, at anumang oras ay maaaring dumating muli ang tunay na katapusan ng mundo. Sa sandaling ito, sa isang alien space, ang batik-batik na espasyo ay puno ng magulong alon. Ito ay isang napakaliit na espasyo, 100 milya lamang ang radius. Ang space barrier ay nasa sira-sirang kondisyon, at mukhang maaari itong masira anumang oras. Ito marahil ang dahilan kung bakit madaling makalusot si Yu Zhongluo sa alien space. May isang hagdan na nakabitin sa gitna ng espasyo, pagkatapos na pumasok ni Jiang Chen, ang kanyang mga mata ay diretsyong bumagsak sa hagdan, at wala man lang siyang intensyon na bigyang pansin ang mga isyu sa kapaligiran dito. Dala niya ang hagdan, kaya hindi siya natatakot na pumasok sa magulong espasyo. Kahit na sumabog kaagad ang alien space na ito at mapuksa sa kawalan, makakaasa pa rin si Jiang Chen sa hagdan upang makatakas sa isang iglap. Tsaka may isa pang hagdan papuntang langit sa harap namin. Isa pang hagdan na aakyat sa langit, dakilang maliit na Chenze. Ang malaking dilaw na aso ay lumitaw sa tabi ni Jiang Chen at tuwang-tuwang sinabi. Naiintindihan na niya ang epekto ng hagdan na ito para umakyat sa langit. Matatawag itong cheating device. Kumpara sa ang Buddha Palace, ang pag-akyat sa hagdan tungo sa langit ang batayan para mapangalagaan ang buhay sa mundong walang hanggan. Tama, ang antas ng hagdan patungo sa langit ay hindi mas mababa kaysa sa Buddha Palace, mas mataas pa ito kaysa sa Buddha Palace. Kung tutuusin, ang salitang, umakyat sa langit, ay hindi basta-basta ginagamit. Mayroon lamang akong isang hakbang sa hagdan, at ito ay nagdudulot sa akin ng walang katapusang mga kalamangan, ngunit sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang unang antas na hagdan ay hindi sapat upang harapin ang Star King Master. Kung ang Star King ay kumilos, maaari nitong limitahan ang aking kakayahang umakyat sa hagdan. Kung makuha ko ang pangalawang antas na hagdan, ang dalawa ay pagsasamahin, ang epekto ay higit sa doble. Kahit na makaharap mo ang Star King, hindi ka matatakot. Kung hindi mo matalo sa kanya, wala kang problemang tumakas. Si Jiang Chen ay may nasasabik ng ngiti sa kanyang mukha. Ang mga taong tulad niya ay bihirang matuwa sa ilang bagay. Ang mga emosyon ay maaaring makapagpasaya kay Jiang Chen sa walang hanggang mundo. Halos 60% ng nawasak na lungsod ng Yulang, mga palasyo at palasyo ng lungsod ay nawasak, at sila ay nagkagulo, na halos walang matutuluyan. Ang lahat ng mga master sa Yulang City ay hindi maiwasang itago ang kanilang mga mukha at bamantong hininga, na may matagal na takot sa kanilang mga puso. Kung hindi pa pinatay ng Panginoon ng lungsod ang batang iyon na si Long Chen ngayon, ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala. Tinitigan ni Yu Zhongluo ang madilim at walang hangganang kawalan, na duraj ang puso sa kalungkutan. Ang kanyang anak ang kanyang pinakadakilang kayamanan, ngunit siya ay pinatay ni Long Chen. Ito ay simpleng malas at kasawian. Anak, nakita mo na ba ang iyong espiritu sa langit? Sa wakas ay naipaghiganti ka na ng aking ama. Magiging mag-ama pa rin tayo sa kabilang buhay. Hindi napigilan ni Yu Zhongluo ang pag-iyak, ngunit patay na ang kalaban, at maaari pa ring magpatuloy ang buhay. Yulang City ito ay puno ng mga butas at kailangang ayusin sa lalong madaling panahon, at ang mga kaawa-awang tribo, na may ikatlong bahagi sa kanila ay namatay o nasugatan, ay dapat na makiramay. Pagkalipas ng 7 araw, tumayo si Yu Zhongluo sa tuktok ng Yulang City, puno ng solemnidad ang kanyang mga mata. Ngayon ang ika-7 araw ng buhay ng kanyang anak. Sa malungkot na puso, sa wakas ay napanatag si Yu Zhongluo na sa wakas ay naitayo na muli ang Yulang City. Tumingin sa paligid, libu-libong milya ang layo, ganoon pa rin ang ningning, ngunit wala na ang anak.
Para sa kaalaman, Lord of the City, natapos na ang lahat ng repair sa Yulang City. Kailangan mo bang mag-set off ng mga kanyen para magdiwang? Yumuko ang elder at sinabing may ngiti sa labi. Gusto siyang purihin ni Yu Jonglo, ngunit biglang tumigil ang ngiti sa kanyang mukha. Manhid ka magdiwang. Ngayon ang unang ika-7 taon ng anak ko. Gusto mo pa bang magdiwang gamit ang paputok? Matapos titigan ni Yu Jonglo, ang elder ng elf clan ay nakaramdam ng mga pin at karayom saglit, at ang kanyang gulugod ay nakaramdam ng lamig. Siya ay natakot kaya mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at walang sinabi. Bumaba ka sa utos at mahigpit mong bantayan ang tarangkahan ng lungsod upang maiwasan ang sinumang mangisda sa magulong tubig at masira ang ating Yulang City. Kung may hinala, mas gugustuhin kong pumatay ng 1,000 nang hindi sinasadya kaysa let one go. Get out. Yuzhong Tower with a cold snort. What happened this time ay lubhang nasira ang kanyang sigla sa Yulang City at naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak. Kahit na ang paghihiganti ay naipaghiganti, siya ay palaging nalulumbay. Dapat siyang mag-ingat, kung hindi ay darating muli ang panganib at muli siyang matatamaan. Hindi niya hahayaang mangyari ang parehong bagay sa pangalawang pagkakataon. Bang! Bang bang bang! Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang tunog ng mga paputok, lubhang malupit. Naging berde ang mukha ni Yu Jonglo sa galit, at umungol siya na parang kulog. Sino? Sino ang naglalagay ng mga paputok? Sa tingin ko kailangan pang magpaputok para mag-celebrate. City Lord, you must be generous. Kung hindi ka mag-celebrate, bakit hindi mo payagan ang iba na mag-celebrate? What's the big deal if your son dies? Just be happy. Sino ang maaaring magpakita sa iyo ng mabahong mukha? Wala akong utang na loob sa iyo ang origin stone. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yu Jonglo, at hindi makapaniwalang tumingin siya sa kawalan, at muling lumitaw sa harap niya ang malabangungot na figurang iyon. Hindi niya pinangarap na babalik ang bastard na dapat ay inilibing sa Space Rift. Long Chen, ikaw, hindi ka pa ba patay? Paano na? Lumabas ka talaga sa siwang ng kalawakan. Hindi inaasahan ni Yu Jonglo na magiging ganito kaperwisyo ang taong ito, kahit na siya, ay hindi kasing husay ng Xing ito ang pangunahing antas, ngunit ito ay kakaiba at nababago, at ito ay Mad Ulash. Okay. Since you are not dead, then I will kill you again. This time, hinding-hindi na kita hahayaang makatakas. Ako, si Yu Jonglo, ay hindi magiging tao hanggat hindi kita pinuputol. Napakalakas ni Jonglo. Bilang Panginoon ng Yulang City, siya ay may transcendent na katayuan. Ngunit ngayon ay paulit-ulit siyang tinutokso ni Jiang Chen. Ang galit sa kanyang puso ay matagal nang hindi napigilan. Sa labanang ito, dapat siyang maputol sa piraso upang maibsan ang kanyang galit, puot. Ngunit sa oras na ito hindi ba masyadong tahimik ito? Palagi akong nakakaramdam ng kaba. Kahit na ang mga gwardya na nagbabantay sa lungsod ay tahimik, tulad ng kahoy. Dawang naglalakad sa kalye, kinulat ang kanyang mga labi at sinabi, medyo nakaramdam sa kanyang puso, medyo nakakabagabag. Ang Mar-Engel na Lin Kingdom Imperial Capital ay napakatahimik. Talagang kakaiba at hindi inaasahan. Bumalik muna tayo sa Qilin Mansion. Sumulyap si Jiang Chen sa kanya at bamulong, ang kakaiba sa Imperial Capital na ito ay talagang pambihira. Nang bumalik si Jiang Chen sa Qilin Mansion, si Mu Yibay ay nakatayo na sa pintuan para salubungin siya, puno ng tensyon at komplikado ang kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Jiang Chen na sobrang gusot. Anong nangyari? Mula sa ekspresyon ni Mu Yibay, si Jiang Chen ay may malabong pakiramdam na may mali. Teacher, hinihintay ka ng His Royal Highness sa side hall. Sa pamumuno ni Mu Yibay, dumiretso si Jiang Chen sa side hall, na mas lalo pang nabalisa. Napakahiwaga. Ano ang nangyari? Sabi ni Dawang, ikiling ang kanyang ulo. Guro, ang 13 magkakapatid, ay nawawala. Si Lin Tianlin ay may seryosong tingin sa kanyang mukha at mukhang labis na nag-aalala. Anong nangyayari? Sabi ni Jiang Chen sa mahinang boses. Oo naman, may nangyari, at si Long Shisan iyon. Ilang araw na lang siyang hindi bumabalik. Anong mangyayari kay Long Shisan? Teacher, kasalanan ko ang lahat, pasensya na. Napakagat ng mahigpit si Mu Yibay sa kanyang mapupulang labi, bahagyang namula ang kanyang mukha,
at sinabi niya sa mahinang boses, puno ng guilt ang kanyang puso. Nitong mga nakaraang araw, palihim naming iniimbestigahan ni 13 Brother ang mga undercover na ahente ng Yu Clan at ng Elf Clan sa 4 Prefecture at 1 Camp. Malaki ang natamo namin. Marami kaming napuksa na dayuhan. Gayunpaman, mayroon kaming 2 araw akong hindi nagagawa. Medyo nag-aalala ako nang makita ko si Kuya 13. Araw-araw kong nakikita si Kuya 13, kaya malamang hindi siya biglang mawala. Puno rin ng pag-aalala si Lin Tianlin. 2 araw niyang hindi nakita si Long Shisan, kaya dumiretso siya sa Qilin Mansion para alamin, ngunit nalaman niyang wala talaga siya roon. Ayokong marinig ang dahilan. Nasaan na si Monkey? Unti-unting lumalamig ang boses ni Jiang Chen, at tumingin siya kina Mu Yibay at Lin Tianlin. Kahit sino man iyon, kahit na ang kataas-taasang prinsipe ng korona o ang emperor, wala siyang pakialam. Isa lang ang nasa mata niya. Dragon 13. Narinig ko mula sa mga tao sa Qilin Mansion na may nakakita sa kanya na lumabas kasama ko kagabi, ngunit ako ay nagsasaka at hindi ko pa hinanap si Long Shisan. Guro, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Ang puso ni Mu Yibay puno ng paninisi sa sarili, ngunit nang may nakakita kay Long Shisan at Xiaolong na nagmamadaling umalis kasama niya, hindi niya maiwasang hindi mapalagay at makonsensya. Nag-aalala ako, ang bagay na ito ay may kinalaman sa Demon Queen ng Yu Clan. Baka nalinlang ang 13 magkakapatid at si Xiaolong, seryosong sabi ni Lin Tianlin. Alam ni Jiang Chen na hinding-hindi sila ipagkakanulo ni Mu Yibay. Kung hindi, kikilos na sana si Queen Lin para itaboy silang lahat sa lahat ng paraan. Ang tanging posibilidad ay tulad ng sinabi ni Lin Tianlin, malamang na ginawa ito ng mga kaaway ng Feather Clan o ng Elf Clan. Bagamat si Unggoy ay irritable, hindi siya tanga. Siguradong may nagsamantala sa kanya. Pati si Xiaolong ay nawala. Tila tayo ang pinuntirya. Lola, sabi ni Dahuang sa mga ngiping nagngangalit na may galit sa kanyang mga mata. Siya at Unggoy karaniwan silang pinakamahusay na lumalaban, ngunit ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay ang pinakamatibay. Kung sino man ang maglakas loob na hawakan si Long Shisan, tiyak na si Dahuang ang unang aatake. Kahit ang magic ng paglipat ng kaluluwa ay hindi isang problema, pagbabago damgay. This crazy bitch. I will be widowed sooner or later. Dahuang naglabas ng ngipin at galit na galit, ngunit hindi ito ang oras para magalit. Ang pinakamahalaga ay mahanap ang patay na unggoy sa lalong madaling panahon. Kahit na pond ng dragon, yungib ng tigre, bundok ng kutsilyo, dagat ng apoy, gusto ko pa ring makita ang kapatid ko. Mataimtim na. Sinabi ni Jiang Chen na may tame time na ekspresyon. Kahit anong klaseng multo ang Damapo, Deep Sea Dragon Abyss ay, dapat siyang pumunta doon. Kung may hindi inaasahang mangyari sa unggoy, hahayaan kong mailibing ang buong kaharian ng Lin kasama niya. Ang mga salita ni Jiang Chen ay nagpang-inag kay Lin Tianlin, at maging ang kanyang lalamunan ay namamaos. Bagamat ang kanyang kasalukuyang lakas ay nasa tuktok lamang ng Tianyuan Realm, ngunit alam ni Lin Tianlin na tiyak na hindi biro ang sinabi ng guro. Sa kanyang kakayahan, maaaring hindi imposibleng ibagsak ang Lin State. Dahuang, tara na. Tumalikod si Jiang Chen at dirdiretsong naglakad patungo sa kailaliman ng Deep Sea Dragon. Sandali lang, guro, nangyari ito dahil sa akin, pupunta rin ako. Walang pag-aalinlangang sabi ni Mu Yibay. Bagamat may makitid na pagtakas ngayon si Long Shisan, hinding-hindi siya susuko kahit ipagpaliban niya ang kanyang buhay. Ito oras na siya ay susundan ko si Jiang Chen kahit hanggang kamatayan. Pupunta rin ako. Walang pag-aalinlangang sabi ni Lin Tianlin. Bilang isang prinsipe at nasa mataas na posisyon, hindi siya isnob, not to mention na ang buhay niya ay iniligtas ni Teacher Jiang Chen, at ang iba pa, si Long Shisan ay hindi maihihiwalay sa kanyang sarili, at kailangan niyang umalis. Kung buhay ka, gusto mong makakita ng mga tao, kung patay ka, gusto mong makakita ng mga bangkay. Sumulyap si Jiang Chen kay Lin Tianlin. Bagamat may kinalaman sa kanila ang pagkawala ni Long Shisan, isa itong walang magawa. Hindi nararapat na sisihin sila. Kalmado niyang sinabi, nagbabago ang sitwasyon sa bansang Lin, at lumalakas ang undercurrent. Bilang prinsipe, kakabawi mo lang ng lakas, hindi pa stable ang kapangyarihan mo, at magulo ang sitwasyon,
kaya dapat manatili ka sa Imperial Capital para patatagin ang korte, sapat na tayong tatlo. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, tumalikod siya at umalis. Sa isang krisis sa buhay at kamatayan, nakikipagkarera sila sa oras. Kahit na ang pagkaantala ng isang sandali ay maaaring magdulot sa kanila ng pagkakataong iligtas si Long Shisan. Si Lin Tianlin ay puno ng pagsisisi sa sarili at bumantong hininga. Tila ito lang ang magagawa niya ngayon. Which, kailangan kitang bayaran ng dugo. Nagpakita ang mga ugat sa mukha ni Lin Tianlin, lumakas ang hangarin sa pagpatay, at ang kanyang ina ay namatay na may galit. Sa makatuwid, dapat siyang maging mas maingat sa sandaling ito, dapat manatiling kalmado, at patatagin ang pangkalahatang sitwasyon. Sa sandaling ito, sa panloob na patio ng palasyo, si Reyna Lin ay nakasuot ng isang lilang balabal at isang korona ng phoenix sa kanyang ulo. Siya ay nakatingin sa harap at sa kawalan, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at kalubhaan. Ang kanyang marengel na anyo, ang kanyang mapagmataas na mga mata na nakatingala sa langit, ang kanyang marengel na kapangyarihan sa lahat ng mga nilalang, ang kanyang makainang pag-uugali, ang kanyang dominanti at kaaya-ayang espiritu ay hindi maglakas loob na tumingin sa kanya at hindi maiwasang sambahin siya. Dalawang master mula sa ika-6 na antas ng Star-Lord ang lumuhod sa harap ni Reyna Lin, sa pagkamangha. Queen Chi, naayos na ang usapin. Isa lang siyang ignorante na disipulo ng Qilin Mansion, ngunit ang lakas niya. Ilang tao din ang nawala sa amin bago siya itinaboy sa bangin. Malamig na tinignan siya ni Queen Lin. Sumulyap sa 2 taong nakaluhod sa kanyang harapan at mahinahong nagsabi. Ano ba Lin Tianlin, gusto niya talaga akong harapin. Talagang walang utang na loob siya. Kung puputulan ko ang iyong braso, makikita ko kung ano pa ang maaari mong gawin upang maging sanhigulo. Sa Imperial Capital na ito, kung gusto mong makipag-away sa akin, napakabata mo pa. Kung hindi dahil sa katayuan niya, napatay niya si Lin Tianlin gamit ang sarili niyang mga kamay. Kahit na hindi niya kayang patayin ang prinsipe, papakuluan pa rin niya ang Palaka sa maligamgam na tubig at papaso hanggang mamatay. What a blessing! I didn't expect to meet such beautiful girl in this damn place. I haven't smelled a woman's scent in years, quack quack. This is a treasure. May aso rin. Makakain siya ng buo mamayang gabi. Hihihi. Little girl, hayaan mo akong amuyin. Akin ka mamayang gabi, haha. Ilang tao ang payat at mukhang madilim. Pinalibutan ng mga lalaki, sila sa gitna, puno ng kasakiman. Gusto kayong kainin ng mga bulag na aso, Master Dog. Kung hindi ko kayo pira-piraso ngayon, Master Dog, mahirap ipaliwanag kung bakit puro puot ang nararamdaman ko sa puso ko. Galit at nag-aalala na si Dawang sa kaligtasan ng unggoy. Pero ngayon ay may mga taong naglalakas loob na lumapit. Kung hinawakan mo ang kanyang noo, natural na hindi ka titigil doon. Gusto din ng asong ipagmalaki ang kapangyarihan nito. Puputukan ko ang ulo ng aso mo ngayon. Buong lakas na umatake ang 4 na master sa Star Master level, papalapit kay Dawang. Nanlamig ang mga mata ni Dawang, at mayroon siyang tansong ulo at isang buto ng bakal. Napilitan ng umatras ang mga tao. Kabilang sa kanila, ang lalaking nagbanta na paputukin ang ulo ng malaking dilaw na aso ay natamba at isang braso ang kinagat ng malaking dilaw. Ang kahabag-habag na sigaw ay lubhang masakit at nakakatakot. Mukhang kalmado si Jiang Chen. Hindi man lang siya nag-aalala sa pag-atake ni Dawang. Walang magawa ang mga taong ito sa kanya. Muyibay clicked his tongue and sighed, Dawang's progress is too fast. Kahit naharapin niya ang 4 na lalaki na ito, hindi niya sila maitutulak ng ganoon kabilis. Si Dawang ay parang tigre na bumababa sa bundok, hindi magagapit. Gayunpaman, ang 4 na Star-Lord mula sa ikalawa at pangatlong antas ay ibinagsak ni Dawang sa lupa. Ang kanilang mga braso o binti ay nabali sa ilalim ng kagat, at sila ay tumutulo ng dugo. Ito ay lubhang trahedya. Ha? Lumalaban ka kay Mr. Aso, hindi mo pinalalaki ang sarili mong kakayahan. Naiinis na sabi ni Dawang. Maawa ka sa akin, Panginoong Aso, maawa ka sa akin. Napaluhod silang 4 sa lupa at napahiyaw sa sakit. Tanungin kita, may nakita ka bang binata na dumaan kasama ang isang teenager?